Yan, kung makikita nyo, eskwela kagad siya. Kahit dantayin natin ng eskwela doon na kagad yan mga boss. Yan. Kung makikita nyo, eskwelado kagad siya. Kasi nga, yung ating pinagagawa na naka-eskwela siya. Sukatin yung kanyang pagka-eskwela. Pero kayo, pagka wala kayong working table at sa baba kayo nagagawa, ganito yung gagawin nyo. Para ma-sure nyo na naka-eskwela yung inyong ginagawang grills. So gagawin nyo, dito sa walang dulo, dapat yung metro, tapos kunin nyo dito yung sukat. Ayan. Susukatin nyo to. So kung anong masukat nyo rito, dapat, paglagay nyo sa kabila, ganyan din ang sukat niya. Yan, ito ay 190. So dapat dito, ang sukat niya ay 190 din. Para naka-eskwela siya. Yan. So 190 siya. Yan. So pakita ko sa inyo. Yan, sinukat natin dito. Ang sukat niya ay 190. Yan, 190 cm. Tapos pag nilagay natin dito sa kabilang side, yan, sabit nyo lang doon. Kunin nyo rito. Yan, 190 rin siya. Yan, ganun pagkuha ng eskwela. Kahit ilagay nyo to rito. Yan, eskwelado yan. Dito sa side ito. Yan, eskwelado. Ayan, sa video na to ay tuturo ko sa inyo kung paano ginagawa yung window grills. Ayan, step by step tutorial. So ito yung window grills na ginagawa natin. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano natin yan ginagawa step by step. So yung mga kailangan natin gamit dyan, ayan, welding machine. Yung ginagamit natin na welding machine ay yung powerhouse na Spar X 200 ampere. Ayan. Tapos, kailangan natin ng grinder. Isang grinding, tapos may pang-cutting tayo dyan. Gagamit din tayo ng cutting disc, welding rod. Yung ating welding mask. Yan, skwala, lapis, pantiktek, tapos yung mga clip. At kung available sa inyo, kasi ginagamitan natin ng ganito kasi meron tayong working table. So ito yung ating sukat na gagawin. So napagawa na tayo ng mga sliding window, aluminum, yan, 7-inch series. So ngayon tapos tayo dito, ang gagawin naman natin ay yung window grills. So ito yung pinakita ko sa inyo kanina. Ayan, ito yun. Yan, nagawa na natin yan. Yan, modern design ng window grills. So ito na yung sukat nyan. Ang sukat nyan ay 55.38 yung lapad nya, tapos yung height nya ay 46.58. Ayan, so nagawa na natin to. Ito ipapakita ko sa inyo pagbubuo natin kung paano natin yan gagawin. Step by step tuturo ko sa inyo. Tapos sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga materials na gagamitin. Ayan. So yung gagawin natin ay yung lapad niya ay 54.78, tapos yung height naman niya ay 46.58. Ayan. So yung materials na gagamitin natin sa paggawa nito, ayan, tubular na 1x1. Ayan, tubular 1x1, 1.5 yung kanyang kapal. Ayan, makakapal yung gamit natin. Tapos yung space nito, i-equal lang natin yung mga space niyan. So, umpisa natin paggagawa. So, ang gagawin natin muna, magtatabas muna tayo ng pinaka-framing niya. Ayan. So, puputol tayo ng 54.78 yung kanyang lapad. Tapos yung kanyang height, 46.58. Ayan. Ayan, tabasin natin yung ating pang-framing. Putulin muna natin yung 54.78 na ano niya, lapad. Dalawang 54.78.
So bago natin puputol ng 5478, yung kabilang dulo nito, iskwala muna natin. So 1.5 yung gamit natin na bakal, yung kapal niya. Yan, napasagad na natin. So kuha tayo nung habang kailangan natin. 5478. Yan, tapos iskwala natin. So, yung ginagawa natin, mano-mano grinder. Hindi tayo gumagamit ng cut-off machine kasi tutorial to. Hindi naman lahat merong cut-off. Kaya, ito yung pinapakita natin para sa mga beginners. Mag-DIY gamit yung grinder. Ayan, nakaputol na tayo ng isa na lapad niya. Ayan, double check natin yung haba. Ayan, tama naman. So, isa pa, partner niya. I'm walking alone in the streets. Nakaputol na tayo yung dalawang pinaka, ano niya, yung lapad. So, yung susunod natin, yung pinaka ano naman niya, height. Empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, but there's no time for regrets. Ayan, kompleto na yung ating pang-framing. So, assemble muna natin yung framing niya. Ayan, i-assemble muna natin yung kanyang framing dito sa ating working table. Yan, layout natin yung ating framing. So, yung height natin, ganyan. Tapos yung kanyang width ay dito. So, yung gagawin natin dyan ay ating i-clip para, kasi itong ating working table, itong plywood, naka-eskwala na yan, mga boss. Yan, yan na yung ating susundan sa pag-i-eskwala. Kaya kaganda kapag meron tayong working table, hindi na tayo meron akong mag-eskwala. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, eskwala daw kagad siya. Ayan, nakuha na kagad natin yung kabilang side ng eskwala niya. Kasi itong plywood, naka-eskwala yan mga boss. Yan, unahin muna natin itong kabilang side. Ispat muna natin. Or kahit i-full weld natin yung kabilang side. Yan, ready natin itong ating welding machine. Yan, set natin yung kanyang ampere. Patay ata. Bunot. Yan. So, set lang natin siya ng 40. Yan. 40 ampere yung ating settings. Tapos ating welding na ito. Kabilang side na. Kahit i-tap nyo muna. Tapos pagka naitak nyo, dulo, dulo, gitna. Tapos dito, sa gilid. Ayan. Pag naitak nyo yung ganyan, yan, saka nyo i-full weld.
para hindi na siya galaw. Hindi mo siya gagalaw totally kasi mga naka-clip yan. May mga clip tayo kaya naka-triple wheel to. Triple wheel na natin. Pati yung kanyang side, yung gilid, para wala siyang kagalaw. So yung kabila na ano natin, gagawin natin yung kabila naman. So tanggalin mo natin to. Yung kabila sa yung ating yan, tanggalin mo natin to. Yung kabilang side naman yung ating i-eskwala. Kapag na-eskwala natin to, dadatay na lang natin yung dalawang yan. Ganoon lang ulit. Tapos na natin ito sa gilid. Sa gilid. Para nakaskwala. Sipitin natin. Yan, kung makikita nyo, eskwala kagad siya. Kahit dantayin natin ng eskwalado na kagad niya mga boss. Yan. Kung makikita nyo, eskwalado kagad siya. Kasi nga, yung ating pinagagawa na naka-eskwala siya. Basta siguraduhin lang natin na nakatapat siya sa lahat ng mga gilid. Ayan. Kaya kaganda pagka merong working table. Pero pagka nagde-DIY naman kayo, pwede nyo ma-eskwala na ganyan. Tapos kahit sa lupa o semento, mapag-ano kayo dyan. Mapag-ala kayo. Yan, ano natin sa kablan to. Yan, napulwid na natin. Datig natin yung kabilang side para mabuo natin yung kanyang framing, yung ginawa natin ng una. Ayan. Itak mo natin dito. Ayan. Tapos doon sa kabilang dulo. So yan, naka-welding na ron. Tapos naka-welding dito. Yung sunod na gagawin natin dyan, sukatin natin yung pagka-eskwala nya. So, tatanggalin ko muna ito para kitang-kita nyo. So ito kasi may working table tayo kahit di natin sukatin yung kanyang pagka-eskwala. Pero kayo pagka wala kayong working table at sa baba kayo nagagawa, ganito yung gagawin nyo para ma-sure nyo na naka-eskwala yung inyong ginagawang grills.
So gagawin nyo, dito sa kabilang dulo, tapat nyo yung metro, tapos kunin nyo dito yung sukat. Ayan. Susukatin nyo to. So kung anong masukat nyo rito, dapat, paglagay nyo sa kabila, ganyan din ang sukat niya. Ayan, ito ay 190. So dapat dito, ang sukat niya ay 190 din. Para nakaskwala siya. Ayan. So 190 siya. Ayan. So pakita ko sa inyo. Ayan, sinukat natin dito. Ang sukat niya ay 190. Ayan, 190 cm. Tapos pag nilagay natin dito sa kabilang side, ayan, sabit nyo lang doon. Kunin nyo rito. Ayan, 190 rin siya. Ayan, ganun pagkuha ng eskwala. Kahit ilagay nyo to rito. Yan, eskwalado yan. Dito sa side ito. Yan, eskwalado. Kahit yung sa kabilang side doon. Lahat yan mga nakeskwala. Ganun lang yung gagawin nyo mga boss. Yun ang kaganda pagka may working table. Pagkalatag natin, asegurado na kagad tayo na nakeskwala siya. So, okay na tayo dito sa framing. So, gagawa na tayo dito ng pinaka-design niya. Horizontal and vertical. So, ang unahin mo natin dito ay yung kanyang vertical. Yan. So, lagyan mo natin dito ng 1, 2, 3, 4, 5. So, bali 5. So, ganito yung gagawin natin. So, maglalagay muna tayo ng ganito. Yan, mga nakapatayong yan. Yan, 1, 2, 3, 4, 5. Yan, 3 sa gitna and then tag-1 sa gilid. Yan, sukat natin yung haba para ating puputulan. So, ang sukat niya ay 46.58. Yan. Sa centimeter naman, ang sukat nun ay 118.3. Yan, 118.3. So, puputol tayo ng 118.3 cm. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Yan, naputol natin yung 5. Yan, 5 ating kailangan. So yan, lagyan natin ito rito. At sa gilid. Tapos yung sa kabilang side. Lagyan natin design. Tapos itong 3 sa gitna. Yan. So kunin natin ito sa sentro nito. Na natin yung gitnang i-welding para meron tayong reference. We are heroes tonight.
na natin yung pinakalan niya. Gitna. So bali yung maging spacing niyan ay i-divide nyo ito mga boss. I-divide nyo yung kanyang horizontal kung ano magiging gap niya. So ito yung magiging gap nito ay 9.7. Ayan, 9.7. So gumawa na ako ng spacer para itatrap na lang natin yan dito para hindi tayo magano maya magsusukat. So itututok lang natin ng ganyan. Yun yung magiging base natin sa mga sukat, sa mga spacer para pare-pareho yung kanyang distance. At isa pa, mas mabilis yung magiging progress natin kasi hindi na tayo maya magsusukat. Ayan. So yun na yung ating lahat yan, ganyan ang gagawin natin. Ispat na natin. So yan, tapos na. Nalagyan natin yung ating design. Yan, 1, 2, 3, 4, 5. So yung susunod natin dyan ay yung horizontal one. Ito. So bali yung papasok dito ay siyam. Siyam na horizontal. Yan yung parang hagdan. Yan. Siyam dito. Tapos dito sa kabila, siyam din. So puputulan natin yan. Kunin natin sukat. Yan. 49 cm dito sa kabila 49 cm din yan. Ayan. Paras lang yan mga bro. Paras lang yung 49. Yung pinutol natin. So bago kayo mag-start, yung gawin nyo, maglagay kayo rito ng brace sa lahat ng corner. Yan, lagay yung brace dito. Yan, lagay yung brace muna dito. Yan. Ispatan nyo. Yan. Dapat malagay nyo muna ng brace lahat ng sulok. Kasi kung wala kayong working table. So dito, hindi na tayo maglalagay ng ganun. Kasi working table naman itong gagawin. Ayan. So nasa working table tayo, lahat yan may mga clip. Yan. Mga nakalamp yan. Yan. Kaya hindi siya kikilos pagka i-weld natin, hindi siya mawala sa pagka-eskwala niya. So sa inyo, lagyan nyo lahat ng corner. Yan. Lagyan nyo ng mga brace, tapos ispatan nyo. Para hindi mawala kayo sa eskwela.
town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. So ito na yung outcome nung ating ginawang window grills. Ayan. So yung ating horizontal and vertical na design. Ayan. So nipo-weld na rin natin to. Ang ano na natin dito ay hahasain na lang yan, i-grind. And then pipinturahan. Ayan. Ayan. Ito yung ano niyan. Outcome niyan pagka naliha na siya. Ayan, makinis na. Yan yung kanyang outcome. Modern grills design. Yan, sana nagustuhan nyo ating video at may natutunan kayo. Yan, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, then subscribe. Click the notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng gagawin pa nating mga video.